Okay? Baliktad tayo sa sa HPS. Ang HPS natin, etong troubleshooting ang pinag-troubleshoot natin. Ito sir, sa HPS, at tayo nagse-set point. No? So, tingnan nyo kung gagalaw ba ito sa actual o hindi, kung tutugma ba ito dun sa actual. Okay? Tapos, yung sa function test, anong purpose ni function test? Dito sa HPS. Kita yung Okay? Calibration, pag nagpalit kayo ng feedback sensor. Okay? So, dito naman, sir, sa HCU function test. Okay? Ito naman ang gagamitin natin na pang-troubleshooting. Okay? Ano naman ang gagamitin, ano naman ang silbi ngayon itong troubleshooting na to? Again, monitoring during normal operation. Ngayon, kung mag-test mode tayo dito, sir, pwede kang mag-inject, return ng plunger, pwede kang mag-open, close ng exhaust valve. So, tuwing kailan natin ginagamit. Pag nag-open hole kayo ng exhaust valve, sir, at nagpalit kayo ng bago, dito nyo tetestingin. Pag nagpalit kayo ng plunger, sir, bago, dito nyo tetestingin. Okay, sir? Huwag sa function test. Okay, para hindi apektado yung kasi pag plunger lang yung gagawin nyo. Pag exhaust valve lang ang gagawin. Pag sa function test kasi, sir, pag nagpalit kayo, nag-overhaul kayo ng exhaust valve, nagpalit kayo ng iba. Pag nag-function test ka sa, pag ginamit mo yung function test, mapipilitan kang gamitin yung plunger test. Okay, ano bang risk na pag nag-function test tayo ng plunger? Pwede may stop. Kaya iniiwasan natin yun. Hanggat maaari. Okay, kapag may trouble lang. Okay? Siyempre, as the word implies din naman, doon sa function test natin, okay, so ang nakalagay doon ay feedback test and calibration of fuel. So yun yung purpose nito, HCU function test natin. Testingin si feedback or i-calibrate yung sensor ng fuel plunger. Tuwing kailan tayo magkakalibrate ng sensor ng plunger? Kailan kayo nagkakalibrate ng sensor ng engine driven pump? Ha? Pag nagpalit. So, eto sir, gagawin nyo, pag nagpalit na kayo sensor ng plunger. Kasi kukunin ulit yung initial position and maximum position. Tapos, isa-save na ulit natin. Actually, hindi yung sensor kinakalibrate, ang kinakalibrate yung program. Kasi itutugma sa milliampere value na current range yung sensor. Okay? Bakit ka naman mag-test ng PIBA valve? Anong dahilan? Pag nagpalit ka ng PIBA, bakit? Kasi yung spare, di mo naman alam kung gumagana. Ano pa, sir? Check confirmation Pag sa nagkaroon kayo feedback. na trouble, anong trouble, sir? Any trouble na may kinalaman sa PIBA, may kinalaman sa plunger, or may kinalaman sa exhaust valve. Okay. Ang tanong, sir, bakit ko testingin yung PIBA kung may problema sa exhaust valve? Kasi ang PIBA ang Yung PIBA kasi nagpapagano sa exhaust valve. So, ibig sabihin, sa first step natin, to troubleshoot ang plunger ninyo or exhaust valve ninyo, kailangan i-eliminate nyo na si PIBA ang cause. Otherwise, nagbaklas na kayo ng plunger, nagpalit na kayo ng sensor, baka pati MPC pinalitan nyo, PIBA pala yung problema. Okay, so you have to do this first step bago nyo i-troubleshoot yung exhaust valve nyo or yung plunger nyo. Okay, sir? So, obviously, kung may problema ka sa PIBA, syempre, kailangan mo talaga siya i-function test. Okay? Any questions, sir? Meron na kasi super na nagpapagawa nito monthly. Okay? So, bakit illogical na gawin siya monthly, sir? Pag umaandar yung makina ninyo, gumagana yung PIBA or hindi? Gumagana. Wala naman kayong alarma, sir, di ba? Wala. Normal or abnormal? Normal. So, bakit mo test?
Di ba sir, illogical eh. Kasi every second gumagana siya eh. Bakit mo kailangan i-test? Yung mismo gumagana siya, testing nga. Okay? Kasi nag-ooperate. So illogical yun. Ibig sabihin, sir, hindi, kung ano ba gusto nila siguro i-test, hindi mo sasama yung calibration na dito, sir, no? Diyan ka lang. Kung ganun, kung sabi mag-monthly sila. Yes sir, hindi mo isa-save yung calibration. Hindi, so, sa... Kaya lang, hindi naman illogical na gawin mo siya. Oo. Kasi gumagana naman lahat, wala namang problem. Kaya yan nandyan eh, kasi pag nagkaroon kayo ng problem. Okay? So illogical. Kaya may ano kasi merong na-checkuhan. Siguro mga isang taon na ginagawa monthly. Sa kanila na-stack up yung mga plunger sir. No. Parang tatlo yung na-stack up nila ng plunger. So nasisipa sila, hindi daw sila marunong. Okay, mag-function test. Okay? Pero hindi naman talaga yung pina-function test. Kaya nga sabi ko ulit, kung hindi kayo magka-problema, hindi nyo naman yan magagamit sa barko. Okay? Kaya ang gawin nyo sa barko, sir, sirain ninyo yung sensor ng plunger o kaya ng pipa para magagamit ito. Kaya nakita nyo kung ano yung result. Okay? Joke lang, sir. Now, so paano ito gawin? Okay? So, kailangan naka-chip access. Meron tayo sa hydraulic and fuel pressure are present. Okay? Paano tayo magkakaroon ng hydraulic? Yung fuel pressure naman, hindi naman natin pinapara yung ano yan. Local. Yung pump eh, kahit naka-finish yung liquid. So, yung hydraulic na lang, no? Sa local control. Okay? Then, hit nyo lang yung next sa baba. Then, assistant listening for injection and shockwave. Okay? So, ano yung tinatawag natin na listening, no? Kasi nga, sa function test, normally sumasagad sa ibabaw. So, may lagapak. Ganun din yung actuator. Kung hindi naman marinig, kasi masyadong maingay sa makina dahil sa generator, okay? Pwede dun sa high pressure pipe jerky. Okay? So, ngayon, meron na tayong assistant. Click next. So, etong result natin dito is as per feedback sensor. Si assistant naman yung result as per mechanical activation. Okay? So, click lang natin yung start. Then again, set also to test mode. Click lang natin yung result. Okay. Okay, so once naka-test mode na, pwede na tayo mag-fuel injection. So paano tayo mag-command ng fuel injection? Click lang natin yung done sa baba. Okay. So ngayon, meron tayo itong mga reference value para sa feedback sensor natin. So kung tayo ay nag-fuel injection cell, ilan ang milliampere dito sa fuel injection? Ibig sabihin, aangat to. Angat. Ilan ang milliampere ng feedback? Bababa. Na? Bababa. Tataas. Bababa. Bakit bababa? Kasi lalaki sa sensor. So, close to 4 milliamp. So, reference ko around 3.5 to 6.5. Close to 4. Okay? Ano naman ang magiging movement ng plunger? Lakad tayo na upward movement. Ayun sir, no? So pag umangat yan, anong mangyayari sa milliampere value? Tataas. Okay? So dito naman sir, sa plunger, hindi siya umabot ng close to 20. So far, ang pinakamalaking value na nakita ko, 13.4. Pinakamababa, 9.8. Okay? So expected natin na dapat above 7.5. At least. Okay? Yung exhaust valve, anong position pag nag-fuel injection? Steady. Close position. So kung close position ng exhaust valve, ilan ang milliampere? Minimum. Minimum baba. So kailangan daw between 3.5 to 10 milliampere. Okay? So kung lumabas yan, ito yung signal na marinig signal. So take note, ilan yung plunger sir? 12.9. Kung naka 100% tayo, ilan yung computed natin?
9.8. Okay, so ilan yung difference? So 12.9 minus 6.2. Ilan, sir? Okay, 6.7. Kung 0.1 milliamp equal to 1 mm, so meron tayo 67 mm full stroke, dito 36. So around doble 72. Okay, so almost half lang yung full ninyo, sir. Okay? So mamaya may ituturo ako sa inyong computation kasi hindi tayo basta-basta magtitiwala sa 7.5 to 20.5. Bibigyan ko kayo ng i-compute ninyong approximate value na medyo malapit dun sa totoo ninyong stroke. Okay? Okay, so dun muna tayo sa opening ng exhaust valve. So pag nag-click na naman tayo, sir, mag-open yung exhaust valve, anong movement ni Viva, sir? Sagad. Sa baba? Sagad ng Mataas yung milliampere. Ilan ang magiging milliampere ngayon nito? Bababa. So, yan, yung mababa. So yung initial position. So, expected natin 6.2. Then ito, open position. Ilan yung open position natin kanina? Open. 16.2. No? 7.5 at 16.2. So, close to 20, 6.2, 16.2. Okay? Yun yung expected naman natin. Okay? So, anyway, sir, hindi ito ang i-expect mo resulta mo. Bakit, sir? Kasi nga, meron kayong trouble, kaya ito ginawa. Okay? So, hindi ganyan yung i-expect natin result. Ano yung result na may expect natin? Lagpas dun sa range na or malapit na talaga sa range. Pag wala sa range, yellow, sir. So, yan. Ganyan. Yellow. Okay. Meron na yellow. So, sa ibang barko yan, sir, no, hindi na value yan. 5.4, 6.2 na tayo. Kaya, ito naman. Okay? So, ganun yung mga ina-expect natin. Okay? So, meron lang ako ituturo sa inyo, sir, no? Regarding dito sa approximate value natin sa figure plan net position. Okay? Kunin ninyo, sir, yung inyong performance speed. Okay? Buha kayo ng engine performance. Kunin ninyo yung inyong